back to my channel, and today meron tayong gagawin ulit. So ditong park na to, dito ako lagi madalas nag-walking and to spend my time. Ngayon po ay nasa bahay lang ako, nag-stay lang ako sa bahay dahil wala pa akong trabaho at yes, wala akong trabaho for 2 months. Magto 2.5 months na po ngayon. So ito every other day, nandito pa ako. Exercise, nandito po lahat na kaya yung buong park na to. Yan. So dito lang ako nag-walking, jogging, and napaka-peaceful tong place na to kasi dito wala masyadong tao pag ganitong oras. And sasabihin ko sa inyo bakit nga ba ako walang work for 2 months dahil nawalan pa ako ng trabaho for 2 months kasi accidentally, hindi ko sinabi na sinadya ko or ginusto ko. So ito yung totoo dahil accidentally talaga nawalan ako ng trabaho dahil sa pangyayaring hindi ko inasahan. Kasi minsan hindi mo rin talaga akalain na may nangyayari sa isang araw dahil nasa sales ka nagtatrabaho. So hindi mo maisip na may mga tao talaga nakapaligid sa'yo na hindi mo intention na gawan ka ng problema o hindi mo intention na gagawa ka nila ng problema. So nagkaroon kami ng argument. So dito kaya ko sasabihin yung totoo. Nagkaroon kami ng argument. Again, for how many years naman talaga lagi kami nag-argument ng manager ko in terms of promotion, stocks, and sa lahat ng mga nakakapaligid sa akin na tao. So I feel so bad kasi parang feeling ko parang masyado na akong minamaliit, masyado na akong pinaapakan yung pagkatao ko, or masyado na akong hindi nire-respect ng mga tao nakapaligid sa akin sa work. So on that day, parang na-trigger ako or nawalan ako ng pasensya sa sarili ko na sinabi ko sa kanya na okay, kung yun ang sinasabi mo sa akin, so better to quit my job or better to resign my job, to resign to my work kasi parang hirap na mag-stay kasi isang place na parang araw-araw na lang makakatanggap ka ng masamang message, araw-araw na lang makaka-receive ka ng mga comment na hindi maganda. So how many years na rin ako nagtatrabaho sa company ko, and I'm so happy and blessed na nagkapagtrabaho ako dito sa company to kasi love na love ko talaga tong company na to kung saan ako nagtatrabaho. And dati kasi nagtatrabaho ako sa accessories sa brand na to. So bali how many years din ako doon nagtatrabaho as a promoter, as a sales representative dito sa brand na hinahawakan ko. So ayun, in-absorb nila ako, hindi pinabalik nila ako dito sa company na to. And at the same time, happy ako. But then, iba-ibang management, iba-ibang humawak, iba-ibang manager yung naghawak sa amin. So, the time na yung unang manager ko na humawak sa amin, nag-resign kasi meron na siyang better opportunity na na-receive or meron na siyang ibang company na hinahawakan sa ibang department na siya nagtatrabaho. So, I stayed and I'm so thankful na nakaabot pa ako sa 6 years ko dito sa brand na to na in-absorb nila ako from my previous company. Then at that time, ang dami ko na kasi talagang nare-receive ng mga bad comment about me na kaysa ganito ako, I have an attitude problem. But at the same time, hindi mo rin kasi masasabi na wala kang attitude problem kasi lahat tayo, meron tayong iba't ibang attitude. Then I feel that they provoked me that na magkaroon ako ng out of patient or magkaroon ako ng parang magti-trigger ako sa sarili ko para masasagot ko sila or mapapatulan ko sila. So ganito kasi yung sa sales. Pag nasa sales ka kasi nagtatrabaho, marami kang competitor, marami kang makakasama sa isang store na marami ka talagang makakasalmuhan ng mga iba't ibang ugali. So, you need to defend yourself also kung paano kanila i-treat, paano kanila pakisamahan. So, you need to defend yourself also and kailangan mo rin sumagot para sa kanila kung ano yung mga sinasabi nila about you. Diba? But at the same time, I do my work. I do my work properly and professionally and hindi ako nagkamali sa trabaho ko. And on that day happened na tumawag
sila sa akin, and the same time galit, sigaw sa phone, and lagi-lagi na naman talaga yung ginagawa ng manager ko sa akin. So lagi akong ipapasensya, lagi ako nanihimik. At the same time, pag umuwi ako ng bahay, lagi akong umiiyak. Lagi ko na lang pinagpipray ang lahat. Kasi marunong din naman ako mag-pray. Then, the same time, on the day, isang nangyari is, konting bagay lang naman yun. And hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na sabihin sa kanya regarding for the sales because yung mayroon kasi kaming supervisor, manager din sa loob ng store na kailangan ko din i-check sa kanya kung ano yung mga offer, yung discount, or what we can do, or what we can give to the customer. So, I didn't mean anything about sa nangyari. I didn't mean anything sa mangyayari on that day. Kasi, nag-ask lang naman ako sa kanila ng offer regarding for the product that we are selling, right? So, yun, then that time, tumawag silang lahat sa akin and they're shouting on me, they're telling me a lot of things. So, I feel like I so feel lost, you know. And then that time, nag-trigger talaga ako and sinabi ko, okay, I will quit my job. I want to resign. Then that day, nag-ask pa ako ng second opinion, and then yung tao na tinawagan ko, nag-message ako doon, hindi niya ako na-replyan, hindi niya ako message. So, okay, fine. I'm waiting for the day. Then that time, na masama yung pakiramdam ko, nagkasakit ako, then I receive a message na hindi na ako daw papasok sa work, hindi na daw ako pwede pumasok sa work. Okay, fine. I said that because I said I'm not feeling well, I'm not okay. I thought that they will give me 1 month notice. So, at that day, hindi nila ako binigyan ng 1 month notice na mag-stay pa or mag-work sa trabaho. And then sabi nila na stop na daw ako. Okay, fine. I said okay, I will stop. Then I didn't go to work. Then after that, nagantay ako ng lahat. Ayun, I process my papers, and then I apply every night. I apply a work for another company. Kasi nga, hindi ka naman pwede dito na magstay na walang visa. So I need a visa. At the time, my money is short. I have only a small money in my pocket that I cannot sustain for many months. Then after that, dinilay nila lahat yung pera ko, hindi nila binigay sa akin. Then, okay, I'm waiting while I'm applying a job. But honestly, they give me another job that I can work with it, but hindi ko tinanggap kasi I want to resign from their company. I want to resign from their team. Kasi nga, parang sabi ko, toxic na eh. Parang how many years na nasa kanila ako, pero wala ako nare-receive ko lang ng mga ilang compliment, a good compliment, but then another day, parang ang sama-sama ko pa rin tao. So parang nag-feel ko na talaga na I'm so bad person. At the same time, tinanggap ko talaga yung mga nangyayari. At the same time, hindi na talaga ako pumasok. Then, yeah, so until now, nagwa-waiting pa rin ako nang makapasok ako kasi hindi pa nga dumarating yung visa ko. Nag-process na rin yung visa ko, na-process na yung lahat. And that, meron nga akong video dito na nag-exit ako papuntang Saudi kasi mag-change ako ng status for my visa kasi yung binigay nilang visa sa akin na yun, expired na siya. So, pag na-expired yun, magkakaroon ka ng fine dito sa UAE pag once na hindi ka mag-renew ng visa mo or mag-change ng status. Either na mapapauwi ka or magbili ka ng sarili mong visa or magkakaroon ka ng ibang visa sa other company na kailangan may trabaho ka dito. So, and now, I'm okay, I'm good, and thank you sa lahat ng mga tumulong sa akin, thank you sa lahat ng mga nag-o-offer sa akin ng trabaho, and thank you sa lahat ng mga tao nandyan sa akin nung time na wala akong trabaho at nandito lang ako sa loob ng bahay. So, honestly, I'm so thankful na nabibless pa rin ako ni Lord, and thank you for that. And yun, so mapapayo ko lang sa inyo lahat. So, kung ano man nararamdaman nyo ngayon, kung ano man yung nafe-feel nyo sa work ngayon, kung nahihirapan man kayo, think always positive and always like be calm, okay? And kung hindi ka na talaga masaya, so rather to go out from their place and then hanap pa ng iba kasi marami pa namang opportunity na darating sa'yo. Trust in God and always pray. Yun lang. Sana magustuhan nyo
video na to, and marami pa akong dapat sabihin at marami pa akong dapat na i-share sa inyo, pero sa next topic na lang ulit yun. So bye, and thank you for watching guys, and thank you for supporting my video, and please like and share and subscribe.